Magandang araw, Malacanang Press Corps. San Juanico Bridge, muling magbubukas para sa mas mabibigat na sasakyan. 6 na buwan matapos ang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa San Juanico Bridge noong Hunyo nitong taon, ngayong araw, muli na itong magbubukas para sa mas mabibigat na sasakyan. Sa isinagawang inspeksyon kaninang umaga, ibinida ni Pangulong Marcos Jr. na natapos na ang portal shoring works para sa 17 spans at 5 pier na tutulong na maibalik ang San Juanico Bridge sa 15-ton load limit nito para sa two-way traffic. Target din ngayon ng Pangulo na makumpleto ang pagpapatibay ng tulay at tuluyang maabot ang 30-ton limit or load limit sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahang makakabalik sa 30-ton two-way load limit ang San Juanico Bridge sa third quarter ng susunod na taon. Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay partially finished ang status ng tulay. Ang San Juanico Bridge ay isang 2.15 kilometer bridge na itinayo noong 1969 kung saan ginanap ang inaugurasyon noong July 2, 1973 na dapat ipagmalaki sa buong mundo. Ang napabayaang tulay noon, pinaayos na ng husto ng Pangulo ngayon. Pagpapalakas sa maritime industry, isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos ang inspeksyon sa San Juanico Bridge, agad nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa National Maritime Polytechnic. Nagsisilbi itong Maritime Training at Research Center na proyekto ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Doon, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon ng full bridge simulator, liquid cargo handling simulator, at ang engine room simulator na pwede nang magamit sa January 2026. Ayon sa Pangulo, nagsisikap ang pamahalaan upang gawing mas moderno ang training equipment at facilities ng National Maritime Polytechnic upang makipagsabayan ang mga marinong Pinoy sa pandaigdigang pamantayan. Para kay Pangulong Marcos Jr., una ang mga Pilipino, una ang mga marino. 20 pesos na bigas, lahat sa probinsya, dito sa Pilipinas, mayroon na. Sa anumang panig ng bansa, abot kamay na ang ng mamamayang Pilipino ang 20 pesos na kilo na bigas. Ito ay katuparan sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Agriculture, sa pangunguna ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr., matagumpay na nailunsad noong Miyerkules sa Maguindanao del Norte ang Benting Bigas Program ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, lahat ng 82 provinces sa bansa ay may benting bigas na. Inspirasyon ito lalo na sa Pangulo dahil mas maraming Pilipino ang naabot ng 20 pesos kada bigas or kada kilo na bigas. Ang mga hakbang na ito ay patunay lamang sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na mabigyan ng marangal at masaganang buhay ang mamamayang Pilipino. Naniniwala ang Pangulo na lahat ay posible para sa mga Pilipino. Ngayong araw na ito, napaka-memorable po dahil sa araw na ito, lahat po ng 82 provinces ng Pilipinas, buong Pilipinas, available na po ang P20 bigas na mas lalo kami na 18 at lagi naman po na benting bigas at tunay na meron benting bigas. Sabi po dito sa Maguindanao. Aking pasalamat namin dito sa Maguindanao dahil po kamuran na Pilipinas. Maraming salamat, lalong-lalo ba kay Pangulong Bongbong Marcos na nanigyan natin sa pagkakaroon ng painting bigas. Ayon sa Pangulo, ang nais niyang makita ay ang ngiti sa mga muka ng bawat Pilipino. Ang pasasalamat ay hindi po niya nais na madinig dahil ang mga trabahong ginagawa ng Pangulo ay dapat lamang gawin dahil obligasyon to ng isang public servant. Oplan kontrabahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umabot na sa Bacolod City, Banago Port Improvement Project, Binisita.
Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng Oplan kontra Baha sa Bacolod City na naglalayong maibsan ang mga pinsala ng matinding pagbaha sa lungsod. Target ng Oplan kontra Baha sa Bacolod City na linisin ang 169.45 kilometers ng mga ilog, creek at estero sa 138.27 kilometers na drainage systems. Bago pa man mailunsad ang proyekto, nasimula na ang ng pamahalaan na linisin ang Banago Creek at Madalagan River noong October 17. Nauna nang inilunsad ang programa sa Metro Manila noong November 12 at sa Metro Cebu noong November 21. Layunin nito na mabawasan ang mga naipong putik, buhangin at basura sa mga ilog, estero at kanal upang maibalik ang kapasidad na magdadala ng tubig. Makakatulong din ito upang mabawasan sa mga lugar ang pagbabaha at mapabilis ang pagbaba ng tubig na sa mga naapektuhang lugar. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na mababawasan ang pagbaha ng 50 hanggang 60%. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsusulong ng standardized design ng mga pantalan. Sa layuning mapagaan ang transaksyon sa mga pantalan, personal na nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Banago Port Improvement Project sa Bacolod City. Inaasahang mapapagaan sa port operations ng lungsod ang mga pinaganda at pinalawak na Banago Port. Inaasahan din tataas ang capacity ng pantalan mula 50 hanggang 500 passengers na siya namang magiging standardized design. Sa ganito mga programa, pinapakita ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng kapaligiran na nagsisilbing tahanan ng ating mga likas na yaman. Yung dredging at saka yung pagkolekta ng basura at para naman mabawasan ang pagbaha. Ito ganun din ang estimate na kapag nalinis natin lahat ng mga ilog, lahat ng mga creek, lahat ng mga estero, matanggal lang natin yung basura at makapag-dredge tayo, mababawasan ang baha by 50 to 60%. At dinadala natin sa iba't ibang lungsod around the country kung saan nakikita natin talagang nagkakabaha. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Christian Yusores, DZMP. Good afternoon po, Yusek. Na-inform po ba ng BJMP ang Malacanang tungkol po doon sa umano'y makailang beses na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa ng 10 oras ng gabi? Ano pong impormasyon yung nakarating sa Malacanang? Sa ngayon ay wala pa po rin na ibibigay sa atin kung anong update patungkol po dyan. At kung meron man pong ganitong instance, siguro po ay alamin po natin mula sa DILG. Tingnan na lang po natin. Follow-up lang, ma'am. According to the post of Mr. Montulfo online, specifically yung binibisita daw po ni Vice President ay yung detainee na si Ramil Madriaga at nakikiusap di umano na huwag magsalita tungkol dun sa pakikipagsabwata ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Ano pong masasabi ng palasyo? Nabasa nga po ito at nadinig na po at nakita kung ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente at sasabi pa na mga Pogo operators at drug lords ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Vice Presidente. Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at kung ito kanya mapapasinungalingan. Ma'am, one last na lang po, related din to the Vice President. Today, may mga nag-file po ng complaint sa Office of the Ombudsman against the Vice President. Kabilang po doon yung plunder, graft, malversation, and other charges. Kaugnay po ng issue ng confidential funds, maybe get the palace's reaction and comment. Muli, kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya,
mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, good afternoon. Rappler came out with a report saying that PAGCOR chairman Al Tenco won about 7.1 billion pesos in government contracts through the Nation Star Development Corporation, which he founded. How does the palace respond to comments that there may be a potential conflict of interest in this case? Sa ating pagkakaalam ay nakapagsabi na rin ang kanyang sagot or nasabi na po ni Chairman Altenco ang sagot sa issue na ito. So, doon na naman po tayo. Yun na naman po ang ating masasabi dyan. Ma'am, follow-up question lang po. How does the palace assure the public that the awarding of certain contracts to Altenco's company are quite fair and not based on Altenco's ties with or closeness with the first couple, considering na ilan po sa malalaking proyekto niya ay directly linked with the Marcos couple? First is yung West Visayas State University College of Law School, where the First Lady teaches. It's pegged at around 779 million pesos. There's also a project ng multipurpose facility in the President's hometown in Batac, Ilocos Norte, as well as the very completion of this new executive building amounting to 278 million pesos. Kung dumaan naman po ito sa tamang proseso at kung ito po bang kumpanya nito ay konektado pa ba si Chairman Altenco, doon na lang po siguro tayo magbase. Kung ito naman po ay hindi mako-question ang kalidad ng kanyang pagkakagawa at wala namang masasabing anomalya, doon na lamang po muna tayo dahil mismong si Chairman Altenco na po ang nagsabi na siya'y walang kinalaman dito. Last, ma'am, you see no need to review the contracts considering na what happened with Silver Wolves Construction is also quite similar in the sense na baka may potential conflict of interest. Mas maganda po siguro kung mayroong nagbibintang, magbigay na sila agad ng ebidensya para ma-review po. Next question, Maris Umali, GMA News. Good afternoon, Yusek. Ma'am, critics say that the anti-dynasty bill that was passed by the Speaker Boji D and Representative Sandro Marcos falls short of the Constitution's mandate because rather than prohibiting, it just limits. So how does the President respond to these concerns that this version may actually legitimize and not curb political dynasties? Kaya nga po hindi dapat minamadali ang pagsasagawa ng batas. Dapat inaaral. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. At sa ating pagkakaalam, kahit ang Senado ay may ibang version. Sa House ay up to 4th civil degree, sa Senado ay up to 2nd civil degree. So mas maganda po na maayos ito, hindi dapat madaliin, para pag ito ay naipasa, walang loopholes, walang gray area. Even if there's separation of the different areas, no, like legislative and the executive, given these highlighted loopholes, does the President intend to ask the Congress to refine and strengthen the version of the bill in order to ensure that it effectively prohibits the dynastic concentration of power? Even during the LEDAC meeting, sinabi po ng Pangulo, no, ito'y araling mabuti at kailangan maipasa sa pinakamabilis na panahon. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali, half-baked, hindi ganun ang nais ng Pangulo. Dapat maayos at mapapakinabangan at magagamit at magiging kapakinig-pakinabang sa ating kababayan. Follow-up question from Ivy Reyes, Billionario. Hi, ma'am. The anti-political dynasty bill not being certified as urgent is seen as mere optics. Akbayan, for example, said the president's declaration of his 4 priority bills is only propaganda. And he said, sabi nga natin, ang politikong gipit sa pangakong reforma kumakapit. What's Malacanang's take on this, and how far is the president willing to push for reforms, knowing that he, the presidential son, and the House Speaker are also part of the system he's trying to change? Are we now talking of the anti-dynasty bill? Yeah. Okay. Nakita na natin yung unang tanong ni Marie Sumali. May mga loopholes. So paano natin ito mapapadali? Paanong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. So,
ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang? Hindi ba ang nais natin ay magandang batas? Hindi minamadali. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. The last question from Eden Santos, Net 25. Yung question ko po yung kay natanong na ni Christian about sa Madriaga. Itanong ko na lang po yung pagbaha po ng mga imported na sibuyas, red and white onion sa mga palengke. Ano po ang pwedeng gawin ng pamahalaan para naman po hindi masaktan ano po yung mga local farmers ng sibuyas natin dito sa bansa. Halos mga imported pong sibuyas ngayon ang nabibili sa mga palengke. Dapat natin munang tignan anong konteksto nito. Dahil kung marami po ngayong supply, ang sibuyas, hindi po ba umaaray tayo? Dahil napakamahal ng kada kilo na sibuyas. Kapag ka po naman gumawa ng paraan ang ating pamahalaan para hindi mabigatan ang ating mga consumer, meron din po na namang negative effect. So dapat binabalanse po ito. So sa ngayon, sabi nga natin mahal ang kilo ng bigas or rather ng sibuyas, dapat gawa ng paraan para hindi masyadong mahirapan ang ating mga buyers, ang ating mga consumers. Pero wala pong supply ng local na sibuyas ang sinasabi po ng mga nagtitinda. Kaya puro imported daw po ngayon ang ibinibenta sa mga palengke. Tingnan po natin, hindi ko po masasabi ang katotohanan dyan at aalamin ko po muna yan kay Secretary Kiko dahil alam natin ang pinangangalagaan talaga ng DA ni Secretary Kiko Laurel ay ang ating mga magsasaka. That is the last question, Yusek. Thank you. Dahil nais ni Pangulong Marcos Jr. ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mamamayang Pilipino, inilunsad kahapon ang Job Fair and Skills e-hub sa SM Mall of Asia na dinaluhan ng aabot sa 40 employers na may higit 1,200 job vacancies. Ito'y alinsunod sa kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang workforce ng bansa sa pamamagitan ng paghahatid ng trabaho sa mga Pilipino. Ang Job Fair and Skills e-hub ay bunga ng kooperasyon sa pagitan ng Office of the President, Private Sector Advisory Council o PISA, DOLE at DICT. Simula 2023, higit 5,000 job fairs na ang naisagawa ng PISAC na dinaluhan ng higit 1.3 million job seekers. Aabot naman sa lampas 200,000 workers ang nabigyan ng on-the-spot employment sa nasabing job fairs. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. sa husay at kakayanan ng manggagawang Pilipino. Kaya naman may AI training demonstration din sa mga digital upskilling stations ng Asia Pacific College and International Business Machines sa nasabing Skills Hub. Klaro ang layunin ng Pangulo, ipakita sa mundo na kayang sumabay ng Pilipino sa mga pandaigdigang pamantayan, mapa artificial intelligence man o ibang larangan. Nais ni Pangulong Marcos Jr. na gawing future-ready ang workforce sa bansa nang sa gayon ay lalo pang guminhawa, umunlad at maging masagana ang buhay ng sambayanang Pilipino. To uplift the lives of our people. Kaya po nandito tayo ngayon upang gawing mas madali, abot kamay at makabuluhan ang pagkakataong maghanap ng trabaho, madagdagan ang kasanayan at magsimula ang kabuhayan. Sama-sama natin buuin ang isang bagong Pilipinas kung saan ang mga pagkakataong oportunidad ay mas malapit sa mamamayan. At bago po tayo magtapos, Department of Tourism, Asian, ready na. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Tourism upang maiangat ang turismo sa bansa sa darating na ASEAN Summit sa susunod na taon, lumagda ng kasunduan ang DOT sa pangunguna ni Secretary Cristina Frasco at ang siyam na media organization sa bansa para sa komprehensibong coverage sa tourism-related campaigns, activities, at programs para sa darating na ASEAN Tourism Forum sa January 2026. Kabilang sa lumagda ng kasunduan ang Business Mirror, Daily Tribune,
Inquirer Interactive Inc., Manila Standards, Manila Bulletin, The Manila Times, Manila Business Insights, at ang The Philippine Star. Lumagda pa rin ng kasunduan ang DOT at Signal TV upang mabigyan ng libreng airtime para sa promotion ng top tourist destinations sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang magbibigay ng promotional support, editorial coverage at pagpapatibay sa information campaign ng DOT. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ang mga pribado at publikong sektor ay nagtutulong-tulong upang isulong ang turismo ng bansa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.